Magsisimula na ang serye ng San Miguel Beer at nitong Barangay Ginebra. At ang tanong, ito kayong San Miguel ay hahabol ng trade bago magsimula ang serye na ito. Dahil sa ngayon, sabihin man natin na kung line-up ang pag-uusapan, nakalalamang ang San Miguel dahil maraming injury Ginebra. Pero tehado pa rin sa serye na ito ang SMB dahil sa dalawang bagay. Unang-una, ang Ginebra mas magaling ang coach, si Tim Cone kumpara kay George Gallant. Pangalawa, ang San Miguel ay 0-5 ang record kapag kaharap si Justin Brownlee sa playoffs. Never pa nilang tinalo sa playoffs itong si Justin Brownlee. Natalo na nila ang Ginebra sa playoffs kung yung matatandaan si Benny Boatwright yung import nila, na-sweep nila Ginebra. Pero si Tony Bishop ang import ng Ginebra noon, wala si Brownlee. Kapag si Brownlee ang import ng Ginebra, never pa yang natalo ng San Miguel sa playoffs. So ang tanong ngayon ay kung magpapalit pa ng import ng SMB or kung hindi na pwede, ay kukuha ba sila ng mga panibagong players na pwedeng magamit para sila ay makagkaroon ng mas magandang tsansa na talunin itong Barangay Ginebra. Iyan ngayon pinag-aaralang mabuti dito ng mga analyst at kung iyan ay gagawin ng SMB. Dahil syempre kung ikaw ang San Miguel, gusto mo na magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Pero yung kaya ay mangyayari. Dahil syempre, alam natin ang Barangay Ginebra hindi naman yan papatalo ng basta-basta. At ang lamangan nila ay ito si Justin Brownlee. At kung gagawa ng trade ng San Miguel, medyo risky yan dahil alam natin, hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng player ngayon. At of course, makikita rin natin na itong SMB ngayon, kung gagawa ng trade yan, mahihirapang mag-adjust yung player na kukunin nila. Pwede naman silang kumuha sa Terra Firma at Northport kung gugustuhin talaga. Pero medyo mahirap yan lalo na at magsisimula na itong Game 1 kontra sa Barangay Ginebra. So malamang itong SMB kung gagawa yan ng trade baka after na nitong Governor's Cup, lalo na kung sila ay matalo at ma-eliminate ng Ginebra. Siyempre maraming fans ngayon ang gusto na malaman kung saan mapapanood ng live itong laban ng Barangay Ginebra at ng SMB, pati na yung sa Rain or Shine at itong sa TNT Tropang Giga. Alam naman natin ang isa sa problema kasi ngayon sa PBA ay yung mga games nila, hindi mo malaman kung saan pinapalabas, pabago-bago. Well, alam natin ngayon na itong PBA playoffs ay nag-draw ng maraming interest sa mga fans. At yan ang dahilan kung ba't marami ang gustong malaman kung saan nila pwedeng mapanood ng live itong laban ng Ginebra at SMB. At pati na yun sa Rain or Shine at ROS. Well, ito mga options ninyo na legal. Ibig sabihin, ito yung mga official channels nila. Ito yung RPTV. Diyan ninyo mapapanood yon sa RPTV na of course available yan, free-to-air channel. At available din dito sa PBA Rush, Channel 90 para sa standard definition at Channel 260 para sa high definition. Or pwede rin dito sa Pilipinas app. Kung meron kayong mobile phone at compatible yung Pilipinas app dyan, pwede ninyong i-download yon at doon ninyong mapapanood yung mga games dito sa playoffs. Ang problema nga lang kasi, medyo limited talaga yung options at hindi masyadong maganda marketing ng PBA para dito sa pagpapanood ng mga games. Katulad yan, ilang tao lang nakakalam na ito'y available sa RPTV at hindi naman lahat syempre ay merong PBA Rush o nanonood o meron ng Pilipinas app. Kaya ayan ang problema. Sabi nga ng iba, mas maganda sana kung pinapalabas na lang nila yung PBA games sa Facebook o kaya sa YouTube para napapanood na lamang ng mga tao para ila-livestream. O kaya doon sa official website ng PBA, i-livestream na lang nila. Pero hindi yan ginagawa ng PBA. At marami nga nagsasabi yan ang problema kung bakit bumababa yung kanilang attendance at pati na yung viewing numbers. Anyway, kung gusto ninyong mapanood, yun ang mga options ninyo para makita itong playoff games. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay busy na sa pagkuha ng mga players na sa tingin nila ay makakatulong dito sa kanilang lineup. Dahil syempre, dahil na-eliminate ng maaga ang Magnolia ay gumagawa sila ng paraan para sila naman ay makabawi. At alam natin na marami namang trade assets itong Magnolia Chicken Templados at dyan sila magfo-focus. Sa ngayon pwede nating masabi na itong Magnolia ay pwedeng kunin itong mga players. For example, pag lang sa Terra Firma at Northport, pwede naman dyan sa Phoenix at Converge or kahit alin sa mga teams na eliminated na. Kumpara naman sa SMB at Ginebra, masasabi natin na mas fair mag-trade itong Magnolia Chicken Templados. So siguro mas willing makipag-deal dyan yung mga independent teams. Abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Dahil sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, maraming adjustment na pwedeng gawin. Pero pwede rin nating sabihin na sa ngayon, itong Magnolia kinakailangan syempre na pag-isipang mabuti
kung bakit nila kinakailangan gumawa ng trade at kung sino ang dapat nilang kunin. Sa ngayon, pagdating naman doon sa pagpapalit ng coach, sa tingin ko medyo malabo talagang mangyari yan. Dahil itong si Chito Victorero, sabi nga nila ay appointee nitong si Al Francis Chua. At ayon sa mga iba dyan na insiders ay ito raw dahilan kung ba't ito ay hindi nabibitawan. Pero sa ngayon, abangan na lang natin dahil baka naman biglang mag-resign ito. Pero in the event na yan na hindi ito mangyari at manatiling coach si Victorero, mas maganda siguro na kumuha na lang ang Magnolia ng magagamit talaga nila ng mga players para naman mag-fit ito sa sistema na gustong pairalin ni Victorero. Of course, ideally kung Magnolia fan ka, gusto mo bagong coach, pero mukhang malabo nga yung mangyari. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Magnolia medyo naghahanap ng mga players at pinag-aaralan pang mabuti yung coaching situation. Dahil sa ngayon, alam natin, matinding revamp ang mangyayari dyan. Habang nakafocus dito sa playoffs, itong mga TNT, Rain or Shine, San Miguel at itong Barangay Ginebra, merong mga naniniwala na baka itong TNT ay meron daw niluluto na trade. Merong mga inside reports na lumabas ngayon ang TNT raw ay naghahanda na gumawa ng isang trade, pero ito ay hindi i-anunsyo until matapos ang Governor's Cup, regardless kung mag-champion sila o hindi. Hindi pa natin natitiyak kung ano itong klaseng trade na to, pero mukhang meron silang binabala kasama ang Converge Fiber Access kung sakasakali. Or kung hindi man sa Converge, baka isa doon sa mga independent teams or sa Blackwater. Mukhang merong gusto pang additional na upgrades ang gawin ng TNT. Alam natin na ang lakas ng lineup ng TNT ngayon. Pero admittedly, iyan ay dahil dito sa presence ni Ronde Hollis Jefferson. At alam natin na pagdating ng Philippine Cup at wala na si Ronde, medyo mag-i-struggle talaga ang tropa. At malamang yung trade na kanilang gustong gawin ay para palakasin yung lineup nila. Dahil siyempre gusto ng TNT na kahit wala na si Ronde Jefferson sa Philippine Cup, magiging competitive pa rin yung kanilang lineup. So iyan na nga, abangan natin kung ano ang gagawin ng katropa na mga trade. Malamang involved nga dito Blackwater, pero hindi pa natin natitiyak kung sino yung mga players na posible nilang kunin. Dahil sa ngayon, masasabi natin na itong TNT Tropang Giga ay isa talaga doon sa mga legitimate contenders dito sa Governor's Cup. Pero siyempre, si Coach Jot Reyes ang tinitignan niyan ay yung future ng kanilang koponan. At yan dahilan kung bakit siguro sa ngayon ay hindi pa sila masyado na sabihin na natin gumagawa ng paraan para mag-ingay pagdating dito sa trade front. Pero sila ay meron talagang binabalak na gawin. At huwag na tayong magulat kung bigla na lang ma-announce na meron isang top player mula sa Blackwater o sa NLEX ay napunta na dito sa TNT. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Anthony Alon family, pati na rin si Alicia Garcia, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Mitch Bagares, pati na rin si JJ Sibum, si Ronald Barbosidad, si Jonel Alagon at si Rino Valles family, Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Ireneo Salansang, si Malyaring Mascarinas, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni John Mike Winky.